Ito nga bang si Chris Banquero ay maglalaro na para sa San Miguel Beermen kapalit nitong si Wami Tiongson. Isa lang yan dito sa mga nakikita natin na posibilidad na gagawin daw nung Beermen para sa darating na Commissioner's Cup. Kung sakasakali, magiging maganda yan para dito sa SMB. Lalo na alam naman natin na itong si Coach Leo Austria parang hindi na kontento sa laro ni Tiongson. Kaya nga ginamit niya noong Game 5 at Game 6 ay itong si Chris Rosales. Kaya as it is ngayon, mukhang ito ng si Chris Banquero naman ang magiging bagong guard ng SMB. At ito si Tiongson lilipat sa Meralco. Magkakaroon kasi ng reshuffle dito sa Meralco dahil maglalaro na doon si Jason Brickman. So understandably, mawawala ng playing time itong si Chris Banquero. Ngayon, ito namang si Coach Leo Austria. Understandable ba't niya gustong makuha to si Chris Banquero. Dahil kung inyong hindi na naaalala, to sa Asian Basketball League, yung ABL dati, naglalaro para sa San Miguel itong si Chris Banquero matagal na panahon. Kasama nga niya si Junmar Fajardo doon. Kaya ito'y pwede talaga na maging isa dito sa mga bagong pioneer o cornerstone ng backcourt ng SMB. Kapag ito si Banquero naglaro dito sa San Miguel, mas magiging stable yung backcourt nila. Dahil ito hindi lang magaling na scorer, ito'y mahusay din na defender. Hindi katulad ni Wami Tiongson na medyo mahina sa depensa. Kaya ito'y pwede talaga na magamit nitong si Coach Leo Austria. At yan ang dahilan kung bakit pinuporsige nila itong trade na yan para makuha ito si Chris Banquero. At of course, alam natin na hindi lang yan ang gagawing move ng San Miguel. Posible napaka pati ito sila Chris Miller ay i-trade na rin at ito si Jeron Teng. Although merong mga nasa kampo ng SMB na ayaw bitawan ito si Jeron Teng dahil nakita natin kung gaano kahusay ito minsan maglaro sa finals kapag kinakailangan ng SMB ng mga tinatawag na mismatch. Kung ang San Miguel ay gagawa ng trade, hindi syempre pahuhuli yung karibal nila na TNT tropang 5G. Pagdating sa TNT, usually pag trade nababanggit yan Blackwater Bossing. Pero ngayon ay tinitignan daw nila kung pwede sila dito sa Rain or Shine ni Lasto Painters. At interesado silang makuha itong si Kaylan Tiongson at Adrian Nocum. Aba, magiging malakas dito ang TNT kung sakasakali. Dahil ito si Nocum, isang mahusay na scoring guard yan. Pwedeng point guard, pwedeng wingman. At ito namang si Kaylan Tiongson, alam natin, power forward yan. Parang Brandon Rosser ang laro. So, pwede talaga na makuha yan pareho ni Coach Chot Reyes. Ang magiging kapalit naman dyan ay itong si Henry Galinato at si R.R. Pogoy. Para naman medyo lumubog yung frontcourt ng TNT at syempre si Pogoy, veterano yan, magdadagdag ng experience para dito sa tropang pipe sa Rain or Shine. Kung ikaw si Coach Yengyao, pwede na siguro na maging isa yan dito sa mga makatutulong para dito sa koponan ng TNT dahil kinakailangan ng TNT ng upgrade. Lalo na at tatalo sila dito sa San Miguel. Kung makukuha ng TNT yung nabanggit na players, sa tingin ko okay na yan para dito sa tropa. At isa na talaga yan dito sa abangan natin gagawin nila talaga. Ngayon, kung matuloy nga to, wala akong nakikita magiging issue para dito sa TNT. Lalo na at sila naman talaga yung sinasabi ng karamihan na magiging isa doon sa mga top team sa PBA kahit na wala si Ronde Hollis Jefferson. At yung pagdagdag dyan sa isang player o dalawang players katulad ni Nocum at nitong si Kaylan Tiongson, baka yan na yung susi at yung mga pyesa na kinakailangan ng TNT para makapanalo na ulit ng kampyonato. Alam nating medyo disappointed sila dahil natalo nga sa San Miguel sa finals ulit. At of course, dahil nga na-injure itong si Ronde Hollis Jefferson. Pero yung paggawa ng ganitong trade, malaki maitulong yan para sa koponan ni Coach Chot